Praise God. Salamat Sister Mikmik at Sister Casey sa magandang awit at napakaganda po na mensahe. Hindi maikukumpara ang isang araw sa presensya ng Diyos kaysa 1,000 taon na wala sa Panginoon. Hallelujah. Isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Kumusta na po kayo? Hallelujah. Laging mabuti sa lahat ng panahon. Salamat din sa napakasiglang pag-aawitan. Talagang daman-dama ang presensya ng Panginoon. Bago ang salita ng Diyos, pinagpala ang iglesyang ito sapagkat medyo matagal-tagal na ng konti na nalangin sa Panginoon na magkaroon tayo ng bagong keyboard dahil alam po ninyo mga kapatid, kung gusto natin maging effective yung mga nakalagay sa ministeryo, kailangan nila ng gamit. Halimbawa po, sa pagluluto, gusto natin maging mahusay ang pagluluto. Ay mahirap magluto po ng walang kawali, walang kaldero, walang gagamitin sila. Amen po ba? So ganun din sa music ministry. Nakita po ng mga leaders, mga gumaganap dito na nahihirapan sila sa mga may diferensya na mga gamit. Kaya naman, ipinaabot ito. Siyempre sa pangunguna ni Pastor Bong at Brother Geo at ng mga leaders, sila po pinaabot sa pamunuan, pinanalangin, inaprubahan at salamat sa Diyos. Hindi po overnight yan. At finally, kahapon po ay nakabili tayo ng bagong keyboard. Yan po, purihin ang Diyos. At atin muna po yung itatalaga sa Panginoon. Alam nyo, yung halaga ng ating salvation, hindi naman po itinago. Napakahalaga ng salvation natin, dugo ni Kristo. Ito po, sasabihin natin ng halaga, hindi para ipagyabang, kundi para lalo natin ma-appreciate yung biyaya ng Diyos. Hinabol po ang discount sa yupang ko. Dapat sana yan po ay 130,000. Parang liit, pero 130,000. Pero nakuha lamang po ng iglesia ng 114,000. Purihin ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon. At yan po ay biyaya ng Diyos para yung ating mga music ministers lalong maging mahusay ang pagganap ng gawain para sa Panginoon. Sa ministry ng Panginoon, hindi yung pwede na. Pwede na yan. Kapag nagluluto, pwede na, okay na yan. Kundi gusto natin, i-offer natin sa Panginoon ay talagang the best. Amen po? Kaya sabi doon sa banal na kasulatan, I will not offer anything that costs me nothing. Hindi pumayag si David na i-offer sa Panginoon ay binigay lang ng sino-sino, kundi may kurot sa kaniyang puso. Ito po'y pinagsama-sama na kaloob. Kaya ang may-ari nito po ay church, hindi po ako. Tayong lahat. Kasi po yan ay pinagsama-sama na mga kaloob bago po yan nabili. Kaya naman, atin muna po yung itatalaga sa Panginoon at tayo po ay tumayo. Since na ito po ay ipinagkatiwala sa iglesia, kayo po at ako ang tatanungin bago po natin yan italaga sa Panginoon. Buong puso ba natin itong itinatalaga sa Panginoon? Tayo po ba'y nangangako na maging mabuting katiwala, especially ang mga music ministers, maging mabuting katiwala ng instrumento na ito, ng keyboard na ito, at gamitin lamang ito sa kaniyang kaluwalhatian. Amen. Kaya naman, dahil dito, atin po itong itatalaga sa Panginoon, purihin ang Diyos dahil napakabuti ng Panginoon. Ito po ay magiging blessing lalo sa ating malaya, masigla, at may kagalakang pagpupuri sa Panginoon. Lahat po ba'y nakagalak sa katugunan ito ng Panginoon? Ituon ninyo ang inyong mga kamay patungo dito at atin po itong italaga sa ating Panginoon. Makapangyarihang Diyos, aming Ama,
Biyaya po ninyo ito, kaloob na galing po sa inyo. Salamat po sa iyong provision. Salamat sa pasanin ng buong iglesia, na kung may nakikita mga pangangailangan para lalo maging epektibo, lalo maging mahusay ang ministeryo ng pagpupuri sa pamamagitan ng awit, walang pag-aatubili na magkaisa para po sa layunin, makabili ng tulad ng gamit na ito, ng keyboard na ito, para sa iyong kalwalhatian. Ama, amin pong itinatalaga ang keyboard na ito sa inyo. Ito po'y inihiwalay para sa inyo. Yamang inihiwalay, ito po ay binabanal po ninyo. At dalangin namin, O Diyos, ang bawat isa sa amin ay maging mabuting katiwala. Maingatan po namin ito dahil ito po ay regalo mo sa amin. Maraming salamat. Salamat po sa mga lingkod mo na ang talento nila inilaan para po maging kagalakan, maging kalakasan ng inyong iglesia. At dalangin ko, O Diyos, sa kanila nahahawak nito, nagagamit nito, lagi nilang maisip na ito ay para sa Panginoon. Maraming salamat sa inyong pagpapala at sa mga ginamit, O Diyos. Lord, lalo mo silang pagpapalain. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming samo at panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng nagagalak ay nagsabi ng Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kayo po'y makakaupo na. Hallelujah. Ako po'y kasama ng pagbili niyan at pagkuha ay talagang doon po sa aming pinuntahan ay napakagaganda ng gamit. Hallelujah. Kasarap mag-uwi ng isa. Alam po ba ninyo, yung mga mahilig sa piano, no, lahat ng may talento sa pagtugtog sa piano, magsabi ng amen. Para kayo, kukunti pala. Kung kayo po ay, meron po ako mairekomenda sa inyo na nakita kong napakaganda talaga, no? Meron po doon na nakita kong mahal na piano. 3.4 million. Sabi ko, grabe rin pianong ari. Ginto yata ang ano na rin, ang kwerdas. Kami ni na Brother Joji naglilibot eh. Ari, 500,000. Pag papunta doon eh. 1 million, 2 million, 3 million. Di ba, Brother Jojo? Kasi Brother Jojo. So, kung kayo po ibibili, yun, maganda po ang tunog nun. Kaya nga lang, pag hindi ka marunong magpiano, pangit din ho ang tunog. Kahit ho yun ay 3 million. Panigurado ho yun. Kaya ma-appreciate lamang niyo ang tunog doon kapag ka marunong yung tutugtog. Kaya naniniwala doon. Abay, syempre, mahirap man. Kahit mahal po ang gamit, pag hindi marunong, ay useless ang kamahalan. Hallelujah! Praise God! Mabuti ang ating Panginoon. Laging mabuti ang ating dakilang Diyos. Noong Friday, nagpapasalamat tayo sa Panginoon dahil yan pong principal na mainaga. Yung pong mainaga, yan po hindi lamang elementary, may high school na po diyan. At pagdating ko nga ho doon, nakausap ko agad yung isang parent. At talagang lubha daw silang nahirapan at napakaraming mga pinalayas na demonyo. Mga inaalihan ho ng demonyo. Ngayon, recently, ay merong 6 na inalihan. Kaya naman, nag-request yung principal sa GBM pastors, yung mga pastor ng Mabini, na i-dedicate yun pong panalangin yung mga kwarto. Mas the best yung ginawa ng Diyos. Sapagkat alam ninyo, ang Panginoon, mas mahal niya ang tao kaysa lugar. Amen po ba? So hindi pumunta ang Panginoon sa bawat lugar at pinapalayas yung mga demonyo. Hindi po. Kundi yung mga inaalihan ng demonyo, yun ang dinideliver ng Panginoon. Kaya naman, nagbago ang plano at higit doon. Pero hindi naman
Ibig sabihin, hindi na ipinag-pray yung mga kwarto na pinananahanan at tinitirhan ng mga masasamang espiritu. Alam niyo, binigyan tayo din ng pagkakataon na makapagbahagi ng salita ng Diyos at nakakatuwa sa Panginoon na ibahagi ang plano ni Kristo, ang pag-ibig ni Kristo, ang kapangyarihan ni Kristo at ang ibanghelyo ng pagliligtas ni Kristo. Mga kapatid sa Panginoon, naroon yung mga guro, ilang mga magulang, at mula sa grade 7, 8, 9, and 10, nagtipon po doon sa covered court. At nung ipinahayag kung sinong tatanggap sa Panginoon, napakarami po, mga estudyante, sila po ay nagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Praise God! Hallelujah! At binigyan sila ng instruction na walang dapat ikatakot sila. Sapagkat ang anak ng Diyos ay pinananahanan ng banal na Espiritu. Si Jesus ay nasa sa atin at ang sabi ng Biblia, greater is He. Yan. Mas makapangyarihan siya kaysa siya na nasa sanlibutan. Libo-libo man ang demonyo, hindi matatapatan ang kapangyarihan ni Kristo. Ang tanging kinatatakutan nila ay si Jesus. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng tuhod ay luluhod. Sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa, luluhod sa authority ng ating Panginoong Heso Kristo. Kapag si Lord nasa sa iyo, if God is with us, who can be against us? Mananagumpay ang bawat na kay Kristo. Amen? Yung sinabi natin sa mga estudyante. Kaya nagdiriwang ang kalangitan, pati ang mga pastor ng GBM, yung mga leaders ng Mabini, at tayong lahat nakikigalak sapagkat dumaloy, tinanggap na walang bayad ang kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Panalangin natin na yun po ay ma-follow up at salamat, may PBEP po doon. Meron pong pagtuturo ng Philippine Values Education Program, yung mga leader at mga pastor ng Mabini. Hallelujah! Ngayon po tayo dadako sa salita ng Diyos. Ang ating pong paksa ay laging alalahanin dahil ang atin pong dadalihin ay may pamagat na don't forget. Kaya laging alalahanin dahil ang topic ay huwag kalilimutan. Baka kanina may nalimutan ba tayo? Parang nalimutan kong ganito ganyan. Yung mga mahalagang bagay dapat hindi kinakalimutan. Kung kayo po'y may Biblia, buksan ninyo sa Deuteronomy chapter 4 verse 9. Binanggit po yung salita na huwag kalilimutan. Deuteronomy chapter 4 verse 9, tayo po'y tumayo. As we read these verses mula sa Deuteronomy 4:9, 6:10 to 12 at 8:11 dito po sa kaparehong aklat. Unahin natin Deuteronomy chapter 4 verse 9. Sabay-sabay nating basahin, mga kapatid. 1, 2, 3, begin. Ngunit mag-ingat kayo, huwag ninyong kalilimutan o babaliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo'y nabubuhay. Ituro ito sa inyong mga anak at mga apo. Deuteronomy 6:10 to 12. Deuteronomy chapter 6 verse 10 to 12. Basahin po natin. Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo ang nagtatag. Titira kayo sa mga tahanang sagana sa lahat ng bagay, ngunit hindi ninyo pinaghirapan.
Iinom kayo ng tubig na galing sa mga balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo ng mga ubasan at mga olibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at masagana na sa lahat ng bagay, ito po, wag ninyong kalilimutan si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto sa bayan ng pagkaalipin. Last verse, chapter 8, verse 11. Sabay-sabay muli natin basahin. 1, 2, 3, begin. Huwag ninyong kalilimutan si Yahweh na iyong Diyos. Sundin ninyo ang kaniyang mga utos at mga tuntunin. Purihin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihang Diyos, aming Ama, salamat po sa malayang pagkakataon na ito na ang iyong salita ay maipahayag. Kayo po ang siyang manguna. Kayo po ang magpala. Ang kapangyarihan mo, O Diyos, ay maranasan ng bawat sumasampalataya sa inyo. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kayo po'y makakaupo na. Meron ba tayong mga karanasan na nakalimot? Meron po ba? Mga mahalagang bagay. Naku'y nalimutan ko eh. Lalo yung mga pabili, yung mga bilin, pag-uwi, ikaw ginakabili, ay naku, ay nalimutan eh. Ano? Alam ninyo, yung pangalan, hindi nagbabago. Yung mga kaklase ninyo noong elementary at noong high school, yung hitsura nagbabago. Bakit ga itong pangalan na hindi nagbabago at yung hitsura nagbabago? Kilala nyo yung hitsura, iniisip nyo ano nga kang pangalan na rin? Ari kaklase ko Naranasan gahon ninyo yun. Pero lumaki na ang kaklase nyo, may asawa na, kilala ninyong, alam niyo yung kaklase ninyo Pero hindi nyo matukoy ang pangalan. Ano nga ang pangalan noon? Lalo't noon lang kayo nagpangita, siya ay limot na. Ano? Naalala ko yung kwento, ewan ko gaano katotoo, hanap ng salukot, hindi makalampas. Hanap na salukot, yung pala naman suot O kaya naman salmi, nadidinay. Nakasang ga aking salmain? Nakasang ga? Hindi makita. Yung pala nakataas. Ewan ko kung yun po ay nararanasan. Yan po ay mga kwento. Sinabi talagang naranasan. Hanap ng salamin. Yung palang salamin, si salamin ay narinig sa noo. Narinig pala. Meron akong narinig. Ito tunay na karanasan. Bumili sa isang grocery. May dalang motor. Uuwing lakad Nalimutan. Nalimutan may dala palang motor. Sa sobrang malilimutin. Ano gaho ang gamot sa kalimot? Paalala. Sabi uminom ng garne, kumain ng garne. Sabi may mga kasabihan noon. Para hindi tayo masyadong naniniwala sa kasabihan. Huwag kang kumain ng bugok. Alam yung bugok na itlog. Ayan nalimutan ng inahin. Kaya yan huwag daw kakain ng bugok. Sabagay, bihira na ngayon ang mga kabataan na kakain ng bugok. Yung mga matatanda nanghihinayang sa bugok. Ay talagang inilalaga pa din. Yun kasabihan lang, kay maniniwala basta-basta doon. Meron tayong mga nalilimutan. Lalong higit kapag ang nalimutan may mahalagang mahalaga. Ay talagang hinayang na hinayang, hindi mo na makita. At kung bakit baga, nung ikay tumigil ng paghahanap, nung ikay naglilinis ng bahay, saka mo naman nakita. Biga naman gayon. Yung napagod ka na ng kahahanap, noong ikay naglinis ng bahay, saka mo nakita. Ako po, may personal na karanasan diyan. Hanap-hanap ako ng aking susi, ng pastoral house, nung po ako'y binata pa, na pastor sa Ibaan. Hanap ako ng susi ng aking, kasi pupunta uli ako sa Ibaan. Pagdating ko doon sa pastoral house, naroon pa pala sa labas ang susi. Nakapalang pa. Kung yun po ay may papasok, kadaling pumasok dahil naroon ang susi. Nalimutan ko palang bunutin at ilagay sa bulsa. Yan po ay karanasan ko na talagang napakahirap ang pagiging malimutin.
Lahat ng malimutin, magsabi ng amen. Abay, kadami. Nako, ay siya. Welcome. Hindi lang pala ako. Adami. Minsan pa nai-express tayo mga Pilipino. Ano kang bata, mga rika, malilimutin, ikaw, pabata pa. Parang ang pagiging malimutin, pang matanda laang. Ano ka naman, rika, malilimutin, ka bata pa. Yung ang bata ay malilimutin, yung may edad ay parang accepted na. Pero napakahirap ng pagiging malimutin. Napakahirap po. Dito po sa Biblia, ito po, binanggit, huwag kalilimutan. Paulit-ulit. Pag sinabi po yan, paulit-ulit, ibig sabihin yan ay mahalaga. Tama po ba? Alam po ninyo, ang konteksto ng Deuteronomy, ito po yung nabanggit ko nakaraan, ibig sabihin ng Deuteronomy, second law. Kaya hindi nakapagtaka, sa Book of Deuteronomy, inulit po yung pong kautosan. Inulit po. Sa Exodo, isinulat, pero dito po inulit, second law. Magkaiba po kasi ang audience. Kasi po, dito po sa Deuteronomy, malapit nang tumawid sa lupang pangako. Malapit na sila. Nasa border na. At ang kausap dito ay 20 years old pababa, maliban kay Caleb at kay Josue. Kaya may paalala. Yung pong old generation, yung mga ipinanganak sa ilang, yung mga original na umalis mula sa Ehipto, yung mga original. Kasi 40 years sa wilderness. Ibig sabihin, kahit yung ipinanganak sa ilang, hindi makakapasok sa lupang pangako. Kasi ang pinagbilinan po dito, mga 20 years old pababa. New generation. Bagong henerasyon. Na sila po ay pupunta na doon sa ipinangako ng Diyos. Siyempre, maliban nga po kay Caleb at kay Josue. Yun po yung dalawang may edad na kasama po sa 20 years old pababa. Kaya ito po'y paulit-ulit na binanggit na huwag ninyong kalilimutan. Napakahalaga nito, ipinapaalala sa kanila na huwag kalilimutan. Ano yung huwag kakalimutan? Nito pong henerasyon na ito na pupunta na sa lupang pangako. Una, sabi doon, share what God has done. Huwag niyong kalilimutan na ibahagi ang ginawa sa inyo ng Diyos. Pansinin po natin dito po sa chapter 4, verse 9. Balikan lang po natin at binanggit po doon. Ang sabi po dito, ngunit mag-ingat kayo. Huwag niyong kalilimutan na baliwalain ang mga bagay na inyong nasaksihan habang kayo'y nabubuhay. Ito po, ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ituro ninyo. At kung inyong babasahin ay binanggit po dito ang iba't ibang karanasan na ginawa ng Diyos. Sabi doon, kung paano kayo ginutom at binigyan ng mana. Upang ma-realize ninyo, doon kinote po yun. Yun sa Matthew chapter 4. Doon kinote, dito sa Deuteronomy. Sabi, ginutom kayo para at binigyan kayo ng mana, ng tinapay galing sa langit, upang ma-realize ninyo, ang sabi ni Yahweh, na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Nakita ninyo, huwag niyong kalilimutan yung provision ng Panginoon. At ibahagi ninyo sa inyong mga anak. Hindi lamang yun. Yung karanasan ng papaano sila ay tumawid sa dagat na pula, gumawa ng tuyong daan sa gitna ng dagat. Huwag niyong kalilimutan yan. Ibahagi ninyo sa inyong mga anak at mga apo. Ano pa ito? Papaano sila pinatnubayan? Sa gabi, makikita yung pong haliging apoy na nagpapahayag kasama nila ang Diyos. Sa araw, haliging ulap. Naririyan, sila ay nilililiman sa wilderness. Papaano sila pinainom doon sa bato. Grabe, gumawa ang Diyos ng bukal sa bato. Magdala ka ng maso, magdala ka ng pamukpok. Iyong pukpukin ng bato, ewan kung makakita ka ng bukal dyan. Wala kang makikita ng bukal dyan. Pero ang Panginoon, nagpalagaslas ng napakasaganang tubig
At ang uminom po ay napakadami, milyon na mga tao. Uminom mula po doon sa bato dahil sila po'y nakaranas ng uhaw. Nag-request sila ng karne, sawa na sila sa tinapay, nagreklamo na, binigyan sila ng pugo. Naroon yung pag-iingat. Ang sabi nga ni Lord ang sandalyas nyo, hindi man lamang napudpod. Ang inyong mga paa, hindi man lamang namaga sa inyong paglalakbay. Dahil naroon ang pag-iingat at pagsama ng ating dakilang Diyos. Higit doon mga kapatid, ibahagi, i-share sa mga anak, sa mga apo, yung pagliligtas ng Panginoon mula sa pagkaalipin sa Ehipto, pinalaya ng ating Panginoon. Sa ating pong buhay, mga kapatid. Hindi lamang ating ibinabahagi sa ating mga anak at apo na tayo po, kung dumating ang pagkakataon, kami ay magkaroon din ng apo. Lahat na may apo na, magsabi ng amen. O di marami-rami na, Mga kapatid, hindi lamang sasabihin, alam mo, ako'y nagkasakit, pinagaling ako ng Diyos. Tayo ay nagipit, tayo ay pinanubide ng Panginoon. Hindi lamang yon ang pinakadakilang bagay na nangyari sa atin to illustrate what happened to the Israelites during their slavery. Ang pinakadakilang nangyari sa kanila ay nang sila ay pinalaya ng Panginoon. Nang sila ay iniligtas ng Panginoon. Tayo po ay makarelate doon higit pa. Bakit po? Hindi lamang tayo pinagaling, tayo po ay pinalaya ng ating Panginoon Jesus, iniligtas sa kasalanan. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ito po, si Jesus. Siya po ang tagapagligtas. Huwag mong kalilimutan. Ibahagi ang ginawa sa iyo ng Diyos. Naalala po ninyo yung Gadareno? Sino nakaalala sa Gadareno? Masaklap ang buhay ng Gadareno. Grabe. Nahiwalay sa kanyang pamilya. Tumira po sa libingan, palibhasa inaalihan ng maraming demonyo. Sinasaktan ng kanyang sarili. Sumisigaw, kinatatakutan. Grabe. Isipin nyo, nakatira sa libingan. Tinatalian pero pinapatid. Walang kapayapaan until dumating ang tagapagligtas. Until dumating ang tagapagpalaya. Nakita siya, si Jesus, lumuhod itong lalaki na inaalihan ng demonyo, mga demonyo. Tinanong nga yung pangalan. Ano ang pangalan? Legion. Ang ibig sabihin po ng Legion, yan po ay binubuo ng 3,000 hanggang 6,000 na sundalong Romano. Ganyan kadami yung salitang Legion. Pero lumuhod lang sa ating Panginoon. Naparito ka ba para pahirapan kami sa hindi pa panahon? Yun ang sabi. Sa utos ng Panginoon. Sa utos ng Panginoon, isang matindi. Talagang ang kaaway na parito para magwasak, sumira ng buhay. Pero ang sabi ng 1 John chapter 3, ang sabi, sa simula pa'y nagkasala ang demonyo, si Satanas, pero naparito ang anak ng Diyos para wasakin ang lahat ng gawa ng demonyo ng kaaway. Hallelujah! Kaya nung makita ito, ng Gadareno ang ating Panginoon, siya'y lumuhod, yung mga demonyo na iyan, at inutusan na lumayas, napunta sa mga baboy na 2,000. At ang sabi yung pong lalaki ay nakaupo na, matino na, nakabihis na, kaganda na ng bihis. At ang sabi nung pinalaya, gusto kong sumama sa inyo, Panginoon. Susunod siya. Pero hindi sinabi, sige, sumama ka sa akin. Hindi. Hindi niya pinaunlakan yung request ng pinalaya ng Panginoon at ang sabi, pumunta ka sa iyong mga kamag-anak, sabihin mo yung ginawa sa iyo ng Diyos at kung papaano kanya kinahabagan. At hindi lamang sa kamag-anak niya isiner. Alam po ba ninyo, isiner niya sa buong Decapolis. Ang ibig sabihin ng Decapolis, 10 cities. Ang malaking impluensya ng bulto ng mga tao
Mga kapatid, ang sabi ng mga mag-aaral ng Biblia, ang malaking impluensya ng bulto ng mga tao nung pinakain ni Jesus yung 5,000 dahil po dito sa patotoo ng isang pinanalaya ng Panginoon. Huwag mong kalilimutan na ibagi ang ginawa sa iyo ng Diyos. Amen. Lahat po ba ay nakaranas ng dakilang gawa ng Diyos? Alalahanin mo at pag naalala mo, ibahagi mo. Saan ka man pumunta? Especially, ang sabi dito, sa iyong pamilya. Baka ikaw ay nahayo sa malalayo. Ay sabi nga dito sa Batangas, ay yung abot ng lura, sorry for the term, kasi binabanggit naman yun sa Batangas, ibig sabihin na may malapit. Tama ho ba yung expression na yon? Ay yun pong malapit, ay hindi mo nare-reach out. So bago ka manalangin, Lord, dalhin mo po ako sa ibang bansa. Gusto ko pong mag-mission sa Africa. Gusto ko pong mag-mission sa Thailand. Gusto kong mag-mission sa Hong Kong. Ay baka ikay nag-iisip pumunta sa ibang bansa. Ay ang iyong Jerusalem, yung iyong pamilya, ay hindi pa nababahaginan. Huwag mong kalimutan na ibahagi ang ginawa sa iyo ng Diyos. Pakisabi sa katabi, ibahagi natin. Ay, ibahagi natin yung pangako ng Diyos. Yung problema, ang naibabahagi ngayon, yung mga marites Fellowship ng mga marites. Uy, alam mo kung nangyari kay ano, ganito, ganyan. Alam mo kung nangyari ngayon kay yung sa artista. Ay, mas updated pa sa artista kaysa kay Jesus Christ. Mga kapatid, wag na natin padamihin ang fellowship ng mga marites. Amen? Ang ibahagi natin ay ang kabutihan ng Panginoon. Ang kadakilaan ng Diyos. Amen? Kaganda ka. Alam mo yung kapitbahay mo, alam mo, kumare, purihin ang Diyos. Alam mo ako kagabi kami sakit. Ay ngayon ako'y magaling na. Ay dahil sa kabutihan ng Panginoon. Ay baka yung iyong kapitbahay na yun, may sakit Naku, ako'y may sakit Ay siya, napakaganda. Kaya kayong pagpipray. Okay, kaganda ng gayon. Kasi naman na ihahawa mo kung ano-anong hindi magandang bagay sa Kanya. Ibahagi kung ano ang ginawa ng Diyos. At ako'y naniniwala, lahat tayo ay nakaranas ng dakilang gawa ng Diyos. Ngayon pa lamang, naririto ka. Tayo'y buhay, tayo'y may kalakasan, kapahayagan ng biyaya ng Panginoon. Pangalawa, ayan, maganda itong pangalawa. Chapter 6, verse 10 to 13. So, nadagdagan ng isang verse. Ariho, maganda. Huwag daw kalilimutan kapag sila ay yumaman. Pag tinanong ko naman kung sinong gusto yumaman, palagi ko walang ayaw din Kaya hindi ko na itatanong. Tama ka ho? Ay, sino ka naman nangarap? Paglaki ko, gusto ko maging mas mahirap ang ngayon. Siyempre may mga pangarap na siya ay sumagana ang buhay. Pakinggan ho ninyo ang sabi, chapter 6. Verse 10 to 13. Ulitin lang natin. Ang sabi po ay ganito. Chapter 6, verses 10 to 13. Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Para ganito yung sinasabi, kung ating pong i-contextualize, dadalhin natin sa ating salita ay ganito. Malapit na kayong yumaman. Kaganda. Yung bang ikaw ay, yung pa ikinasa kahirapan, tapos sasabihin sa iyo, malapit ka ng yumaman. Kagasarap pakinggan. Hindi pa sila mayaman noon. Sabi, malapit na kayo na dalhin. Lahat ng malapit ng yumaman. Ay. Maayon, magsabi ng amen. Parang ayaw yata ninyo. Ito, sabi
Malapit na kayong dalhin ni Yahweh sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninunong, sina Abraham, Isaac at Jacob. Maninirahan kayo sa malalaki at magagandang lungsod na hindi kayo nagtatag. Ay, saan ka naman nakakita ng mayaman na natulo ang bahay? No. Sabi dito, titira kayo sa tahanang sagana sa lahat ng bagay. Ngunit hindi ninyo pinaghirapan. Iinom kayo ng tubig na galing sa balong hindi ninyo hinukay. Mamimitas kayo sa mga ubasan at sa mga ulibong hindi ninyo itinanim. Kung kayo'y naroon na at managana sa lahat ng bagay, huwag na huwag niyong kalilimutan si Yahweh. Ayan, napakaganda. Na naglabas sa inyo sa Ehipto sa bayan ng pagkaalipin. Magkaroon kayo ng takot kay Yahweh. Paglingkuran niyo siya. Sa kaniyang pangalan kayo manumpa. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Kapag yumaman kayo, ang sabi, huwag niyong kalilimutan si Yahweh. Huwag niyong kalilimutan siya'y paglingkuran. Mga kapatid, ang kayamanang naranasan ng mga Israelite, pinakita ho dito, biyaya po ng Diyos. Napansin po ninyo, tumira na hindi naman sila ang nagtayo. Nag-ani na hindi po sila ang nagtanim. Uminom sa balong hindi nila hinukay. Yun po ay biyaya ng Diyos sa kanila. At napakaganda po dito, ang sabi, kung sakali, ang sabi doon, dumating na kayo sa kalagayang yon, huwag niyong kalilimutan si Yahweh. Lahat ay mula sa Panginoon. Gusto ko ma-realize ang bawat isa. Kasi lalo niyong ma-appreciate yung inyong kaalwanan ng buhay. Kapag lumingong kayo sa inyong kalagayan noon, na talagang walang-wala. Meron po ako narinig na kwento. At ito po'y tunay. Hindi po ito kwento-kwento kutsero lang. Isipin po ninyo, ulo ng tuyo, pinag-aagawan. Akin ang tuyo, akin ang ulaw. Ay hahatiin ho yung tuyo. Yun po'y totoo. Nung panahong walang-wala, ay talaga pong ang tuyo ay lechon. Ay sadya naman yun, iniihaw din yun eh. Ano kang ating pangulam? Aray, lechon. Lechon tuyaw. May nag-ulam ng tips. Noong mga panahong una. Alam nyo ba yung tips? Yung pong nakaabot doon sa chichirian tips, magsabi ng naalala ko yun. Abay, tips pa lamang ipang ulam na. Yes, tama. Makatikim ka ng karne noon ay baysanan. Na hindi po yung buffet. Ang mga bata po'y pinapahilera at yun po'y dinudulutan isa-isa. Ang latok ko o ang lamesa ay dikit-dikit po yan. Nasa gilid po ay meron po yan na mga biniyak na palapa na yan po ay nakabakod. At ang padudulugin ay mga bata. Sa susunod na kasalan, makakatikim na naman ng karne. Hello? Totoo po yun. May isang bata na gusto niya siya ilalagnatin. Dahil sa panahon na siya may lagnat, ibibili siya ng kanyang magulang na 7-Up. Ay, pambihira. Eh ngayon, hindi mo pwedeng ipangako, anak, ikay gumaling na. Ay, may Mountain Dew din eh. May 7-Up, may Royal, pili na. Ay sa hirap ng buhay. Tapos ngayon, ikaw ay pinasagana ng Panginoon. Huwag mong kalimutan ang iyong pinagdaanan. Kasi wala po dito, pakinggan ho ninyo, wala ditong ipinanganak na mayaman. Dahil sinabi ni Job, kahit yung mga mayamang magulang, ipinanganak din po yung mahirap. Ang sabi ni Job, ipinanganak po siya na walang dala, aalis na walang dala. Bakit? Sino po ba dito ang ipinanganak na may dolyar na nahawak? O baka galing ng batang aray. Ay, may $100 eh. Klaseng ang inay lumunok. Abay, may kwintas na eh. Ay, gold eh.
Lahat po tayo ipinanganak na wala. Ipinanganak ko lahat tayo mahirap. Hello? At kung anong mang meron tayo ngayon, kung tayo nananagana, lahat ng ito ay galing sa Panginoon. Huwag natin kailanman ipagmamalaki ang ating kayamanan. Ipagmalaki natin ang Diyos na nagbigay sa inyo ng opportunity, ng pribilehiyo na ikaw ay yumaman. Lahat ng ito ay biyaya na galing sa Panginoon. Huwag niyong kalilimutan si Yahweh. Nakakalungkot na mga karanasan na marinig. Nung mahirap na nanalangin, Lord, bigyan mo ko ng trabaho. Bigyan mo ko ng mapapagkakitaan. Naging busy sobra sa kanyang trabaho. Naging busy sobra sa kanyang negosyo. Nalimutan niya ang nagbukas ng opportunity ng trabaho at negosyo. Nalimutan niya ang Diyos na pinagmulan ng lahat ng meron siya ngayon. Huwag mong kalilimutan si Yahweh sa panahong ikaw ay yumaman. Yung nasa boundary pa lamang, yung malapit ng yumaman. Paalala sa inyo. Paalala. Lahat na nasa boundary. Woo! Ay, sabi nasa boundary. Malapit na kayo. Meron mga malapit na dito. Huwag naniniwala. Biyaya ng Diyos. Sa biyaya ng Diyos. At yung nasa lupang pangako na, at kung nakalimot, abay, magbalik. Hindi pa huli ang lahat. Manumbalik kay Yahweh. Magpasalamat kay Yahweh. Amen? Kasi merong tendency, ito po, may pagtukso, may pagkakataon na pwedeng mangyari na dahil sa kayamanan, maging prideful ka. Maging punong-puno ka ng pride. Kagaling ka, ay sino sa labak? Ay tingnan. Sabi doon, kapag yumamang ka, matuto kang magpakumbaba. The more you recognize God in your wealth, the more you humble yourself. Kasi ang itinataas mo ay ang Panginoon. May tendency rin at pwedeng mangyari, ilagay mo ang iyong security sa kayamanan na para bang wala ka ng kakailanganin pa. At doon sa nasa boundary na, huwag mo kailanman iisipin, ako lang magkaroon ng gayon, ako na ang pinakamasaya. Kapag ako'y nagkaroon ng ganito, ganyan, wala na akong hahanapin pa. Hindi totoo yan. Sapagkat ang kasapatan ng ating buhay ay wala sa kayamanan, kundi nasa ating Panginoong Hesukristo. Hindi ibig sabihin ang mayaman ay mas maligaya kaysa mahirap. Hindi po. Dahil po ang tunay na kasapatan at kaligayahan ay wala sa laki ng kayamanan, kundi ang tunay na kahalagahan ng buhay, kasapatan at kagalakan ng buhay ay nasa presensya ng Panginoon. Amen po? Pero kung dumating ang pagkakataon, yung mga nasa boundary na, at yung malayo-layo pa sa boundary, kung kayo'y pasaganain ng Panginoon, alalahanin ninyo ang message na ito, huwag niyong kalilimutan si Yahweh. Kahit gaano na karami, kabisi kayo, maglingkod pa rin kayo sa Panginoon. At yung kayamanan ninyo, gawin ninyong alipin yan. Huwag ninyong gagawin Panginoon, ipaglingkod ninyo yan sa Panginoon. Ipaglingkod ninyo, sapagkat pag pinaglingkod ninyo yan sa Panginoon, hindi kayo mawawalan. Lalo pa kayong pasasaganain sa mabubuting bagay at magpapasalamat ang marami dahil ang kayamanan mo ay ipinaglingkod mo sa dakilang Diyos. Amen po? Amen. Let me give you an illustration. Ito po'y practical. Mga kapatid, nagkasundo ang lahat. Ito po, sino po ang sasaya dito? Yung tutugtog, masaya siya kasi napakaganda ng gamit. At habang tinutugtog ito, sino nakakarinig? Yung natugtog lang ba? Hindi po. Pakinig po natin lahat. Amen? Nagagalak tayo sa magandang tunog, dun sa talento. Pero yan po ay hindi nalimot. Mahirap pong makalimot na yan. Pag, natisod ko, ano ka, aray? Koy, 130,000 eh. Wala akong basta malilimot yan. Ang halaga po niyan ay 114,000. Kung sabihin niyo, Pastor,
Kaya gahon yung bumili bukas na yan. Naku, hindi ko pa kaya. Ako po, malayo pa sa boundary. Pero mga kapatid, nung ginamit natin ang pera na alipin, ininvest natin sa gawain ng Diyos, nagalak ang buong iglesia, napapurihan ng Panginoon. Pero kung ipinanatili na lang natin din at hinold natin, hindi tayo nakabili, tingnan ho ninyo, paano magkakaroon ng isang napakaganda na awitan para sa dakilang Diyos. Ang sinasabi ko, hindi naman nakadependent diyan, pero nakita natin, pwedeng maging mabuting alipin ang kayamanan sa kapurihan ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya yung mga mayayaman na, huwag niyong kalimutan patuloy si Yahweh. At yung nasa boundary, paalala, huwag kalilimutan si Yahweh. Nasa boundary na, malapit na. Lahat na nasa boundary, magsabing Amen! Uy, marami ngayon tayo asa. Hallelujah. Ayun, nakapasok na? Hallelujah. Praise God. Pangatlo and last, huwag niyong kalilimutan ang salita ng Diyos. Deuteronomy chapter 8 verse 11. Deuteronomy chapter 8 verse 11, ito, huwag niyong kalilimutan si Yahweh na inyong Diyos. Sundin ninyo ang kanyang mga utos at mga tuntunin. Ito po, huwag niyong kalilimutan ang salita ng Diyos. Ang sabi nga po dito sa bagong henerasyon, sa mga magulang, balikan po natin, sabi doon sa chapter 6 verse 4 to 9, balikan ko lang sandali yun, sabi dito sa mga magulang, binilin po sa kanila, pakinggan mo o Israel, si Yahweh na iyong Diyos, ang tanging Yahweh. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Ang mga utos niya ay itanim sa iyong puso. Ito, ituro ninyo sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Ano po? Ang sabi pa ho doon, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda, itali sa inyong noo. Isulat sa mga hamba ng pintuan ng inyong bahay at mga tarangkahan. Bakit po binanggit ito? Para huwag malimutan. Nakatali sa noo. Makikita po niyo yung mga Hudyo, meron pong box na yun po ay mga verse po yun. Dito po. Yung box na nakatali ho dito. Yun po ay paalala tungkol sa kautusan ni Yahweh. Ilagay sa hamba ng mga bahay yung salita ng Diyos. Ituro sa mga anak sa anumang kalagayan. Bago matulog, naglalakbay, ituro sa mga anak. Huwag kalimutan ang salita ng Diyos. Proverbs chapter 3 verse 1. Tingnan po natin. Proverbs chapter 3 verse 1. Yan. Anak ko, ang aral ko ay huwag mong lilimutin. Lahat ng aking utos sa isipan mo'y itanim. Next, chapter 4, verse 21 to 22, Proverbs. Huwag itong pabayaang mawala sa paningin, sa puso mo ay iukit na mabuti at malalim. 22, pagkat itong kaalaman ay daan ng buhay, nagbibigay ng kalusug at kagalingan ng katawan. Last verse, Psalms 119 verse 6. Ang sabi po, kahihiyan ay hindi ko matitikman kailan paman kung ako ay susunod ng tapat sa iyong kautusan. Pakinggan po ninyo ito. Ang pinakamalungkot na pangyayari, isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa mga Israelites ay noong pong mamatay si Josue. Noong mamatay po si Josue. Panahon ni Josue, nagdeklara po sila, walang ibang paglilingkuran kundi ang Diyos. May hamon si Josue sa huling kabanata ng Josue. Pero ito po ang nangyari. Josue chapter 2 verse 6.
to 10. Parang 1 Samuel yata. No. Tama nga. Josue nga. Chapter 2, 6 to 10. Ayan pa. Sa itaas ng bubong niya, but mali yata yung aking. Hukom, yun. Hukom, yes. Judge. Pagkatapos ng hukom. Hukom na po tayo. Na mali po yung aking tala ng verse. Ito po yung pinakamasaklap na pangyayari sa panahon po ng hukom. Sorry po. Chapter 2, 6 to 10. Ito nga po, tama po. Kamali lang ng tala. Pinalakad na Josue ang mga Israelita at kanilang tinitirhan ang mga lupaing nakatalaga para sa kanila. Si Josue ay namatay sa edad na 110 taon at inilibing siya sa Timnath Heres, isang lugar na sakop ng kaniyang lupain sa kaburulan ng Ephraim, sa gawing hilaga ng bundok, Gaas. Namatay rin ang buong salinlahi kasabayan ni Josue. Ito po, naglingkod ng tapat kay Yahweh ang mga Israelita. Ito po, naglingkod ng tapat ang mga Israelita habang nabubuhay si Josue at mga pinunong nakasaksi sa mga kahangang-hangang bagay na ginawa ni Yahweh para sa Israel. Ito po, subalit ang sumunod na salinlahi ay nakalimot kay Yahweh at sa lahat ng ginawa niya para sa Israel. And you know what happened? Kapag ang isang tao nakalimot na sa Panginoon, kaya ito pong hukom, makikita po ninyo, yun pong pag-rise ng mga bagong judge na ginagawang tagapagligtas ng ating Panginoon. No, dahil sila po ay sinasakop, sila po ay dinidisiplina. Yan po ang nangyari. Nalimutan nila yung salita ng Diyos. Nalimutan nila si Yahweh. Kaya po ang bilin, itago ito sa ating puso at isipan. Ang salita ng Diyos ay kagaya ng mamahaling alahas. Palagay ko po, yung mga mamahaling alahas ninyo, alam ninyo ang inyong pinagtaguan. Tama ho ba? At hindi ko itatandi kung saan nyo na itinago. Alam ninyo, mamahalin, yung diamond, ginto, alam ninyo kung saan nyo itinago. Ito hindi pabagna-bagna, hindi palagay-lagay. Lalo na yung mga alahas na talagang malalaki, mabibigat. Abay, ang gramo ho ngayon ng ginto ay nasa 6,000 na yata. Mahigit. Ang isang gramo ay 6,000. Kaw. Di lalo pala ang 1 kilo. Kaya pag pabili ng 1 kilong gintaw, kung laking halaga nun. Kaya pagka nakita niya yan, halimbawa, suot ng isang tao, ay talagang sasabihin niya, ano kang yaman na rin. Kung tunay, yun lang, kung tunay, baka naman kasi kalalaki din ho ng mga peke. Yung tunay ho, napakamahal. Ayun kayo, basta matitusod nyo lang diyan, bigari para-harang ginto din. Ay hindi ho, yan po ay iniingatan. Yan po itinatago at yan po iniingatan. Kasi mahalaga. Alam po ba ninyo, ang salita ng Diyos ay higit pa kaysa ginto. Higit pa ho ito sa diamond. Higit pa sa mga mamahaling alahas. Ang sabi,
huwag niyo itong kalilimutan. Ingatan po sa iyong puso at isipan. At ito po ay sundin. May paalala po dito ang salita ng Diyos sa atin po. Babala po ito. At ito'y pwede mangyari. Kapag di ninyo ito'y binahagi, ang salita ng Diyos sa inyong mga anak, ito po nangyari pagkatapos po ni Josue, nang siya po ay mamatay. Pwede hong mangyari yung susunod na lahi. Yung susunod na lahi, tatalikod sa Panginoon. Isipin po ninyo, nung nakakilala ka sa Diyos, yung damit, yung lumang pagkatao, hinubad mo. Yung dating gawain na talagang akala mo'y tama, pero talagang tinalikuran mo ngayon. Kung dati-dati, pinipersecute mo yung pastor, yung mga manggagawa, nilalait yung mga mananampalataya, nung nakakilala ka sa Panginoon, katulad ni Pablo, dating persecutor, pinersecute dahil sa pananampalataya. Pwede hong mangyari ito, mga kapatid. Pag nalimutan mo ang salita ng Diyos, na ipasa mo, ibahagi mo sa iyong sambahayan, sa iyong pamilya, sila po ay bubuo ng pamilya. Pagdating ng araw at panahon, yun pong kinalimutan mo na, yung iyong tinalikuran na, yung iyo pong iniwan na, niyayakap ng bagong henerasyon. Yung iyong iniwan na, niyakap. At baka dumating ang time, sila ang maging persecutor ng mga manggagawa, ng mga mananampalataya. Yung ini-enjoy mo ngayon na assurance ng salvation, yung susunod na lahi, mawawala ng pag-asa at di alam kung saan patungo dahil nalimutang ibahagi ang salita ng Diyos. Mga kapatid sa Panginoon, pwede po yung mangyari. Pero kung tayo po, mga mananampalataya, tinatanaw natin, ipinapanalangin natin, Lord, hindi lamang maipamana sa kanila. Salamat kung meron pong pamana na maiiwanan. Napakaganda naman mga magulang, di ho ba? Na kapag namatay, huwag naman sana ngayon, kahit pa paano, hindi yung maipamana utang. Sabi, ang bira, kay mga magulang. Ang iniwan sa akin utang. Ang higit na pamanang pwedeng ipamahagi at iwan ay pamana ng pananampalatayang ating tinanggap na ito ay dahil sa ginawa ni Kristo. Lalakaran ng mga anak at ng mga apo kung papaano ka naglingkod sa Panginoon. Ang iyong mga anak, ang iyong mga apo, kahit ikay nasa Panginoon na, nasa piling ng Diyos, ang iyong mga anak, mga apo, apo sa tuhod, apo sa talampakan, apo sa saan pa gayon? Talampakan, apo sa kuko. Kahit wala ka na dito, na isalin mo yung kahalagahan ng pananampalataya. Ano ang nangyari? Ang nakalulungkot nung panahon ni Josue. Yung mga sumunod na saling lahi, nakalimutan si Yahweh. At dahil nalimutan si Yahweh, niyakap yung pagsamba sa Diyos-Diyosan na ang hamon ni Josue ay maglingkod lamang sa isang dakilang Diyos. Pero yung sumunod na lahi, dahil nalimutan si Yahweh, niyakap nila yung ayaw na ayaw ni Josue. Yun ang ayaw nating mangyari. Kaya habang may pagkakataon, nasa panahon ng foundation ng ating mga anak, bata pa lamang, huwag mong sabihin sa iyong anak, anak, pumunta ka sa Sunday school. Pumunta ka sa Sunday school. Ang napakaganda na sabihin sa mga anak, pumunta tayo sa Sunday school. Hallelujah. Praise God. Amen. Anak, dumalo ka sa gawain. Kundi, anak, dumalo tayo sa gawain. At kapag ka naman mayroong mga Bible study o may mga gawain, huwag naman agad pangungunahan ang preacher. Pastor, maiksila ang ha. Huwag naman gayon. Sabi natin sa iyong katabi, huwag naman gayon. May leading naman ang Panginoon. Amen? Dahil salita ito ng Diyos. Tama po ba? Mahalaga po ang salita ng Diyos.
Ito po ang pundasyon ng ating pananampalataya. Wala kang pananampalataya kung wala ang salita ng Diyos. Because faith is based on the revealed Word of God. It is a positive response to the revealed Word of God. Ano ang iyo pong batayan? Bakit ka sumusunod? Bakit ka naniniwala? Ay hindi po sabi-sabi. Ang tunay na pananampalataya ay batay sa salita ng Diyos. Huwag mong kalimutan ang salita ng Diyos. At sa mga magulang na naririto, ituro sa mga anak, ituro sa mga apo, upang sa susunod na mga saling lahi, makita po ninyo, o kahit wala na tayo dito sa lupa, magpatuloy ang saling lahi na naglilingkod, sumasamba sa iisang Diyos. Huwag kalimutan ang Diyos na nagligtas sa iyo. Tayo po'y tumayo. Awitin natin yung isang awit na napakaganda. It is good to remember the goodness of God. Hallelujah. Mabuti po ba ang Diyos? Lagi pong mabuti ang Panginoon. Alalahanin natin ang Kanyang ginawa sa ating buhay. Alalahanin ang Kanyang katapatan. Alalahanin ang Kanyang pagliligtas sa atin. Huwag mong kalilimutan si Yahweh. Huwag nating kalilimutan ang Diyos na nagligtas sa atin. Ang biyaya ng Diyos sa ating mga buhay. Dinala tayo sa kalagayang ito na may pag-asa, mayroong katiyakan dahil sa ating Panginoon. Damhin natin ang Kanyang kabutihan. At huwag natin itago, kundi ibahagi ang ginawa ni Yahweh. Hallelujah. It is good to remember the goodness of God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kung papaano tayo pinagaling, papaano tayo iniligtas, let us continue remember what God has done and what God has been doing in our lives. Oh, Jesus, hallelujah. Oh, what a great joy to remember your goodness, your mercy, your love to each and every one of us. It is good to remember. To remember, hallelujah, the goodness of God, Lord. It is good to remember the goodness of God. He saved my soul. He saved my soul and healed my broken bodies. He gave His life just to set us free. It is good to remember, hallelujah, the goodness. Ay gandang alalahanin, kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Gandang alalahanin, hallelujah, kabutihan ng Diyos. Kay gandang alalahanin, Lord, kabutihan ng Diyos. Tinubos niya aking kaluluwa. Tinubos niya aking kaluluwa.
Inubos niya ang aking kaluluwa, sabay-sabay. Oh, salamat sa salvation. Salamat sa kalayaan. Inubos niya aking kaluluwa. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa kagandahang loob. Salamat sa pagpapagaling. Salamat sa katugunan. Kay gandang alalahanin. Kabutihan ng Diyos. For the last time, inubos niya. Sabay-sabay. Hallelujah. Sabihin natin sa Panginoon. Inubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. May ganda alahanin. Kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Ama, inaalala namin, Panginoon, kung gaano mo ipinahayag ang inyong dakilang pag-ibig sa amin. Naalala namin ang iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo nung papaano mo inialay ang iyong buhay. Hallelujah. Ipinataw sa inyo ang parusa na dapat kami ang tatanggap. Namatay ka para sa amin upang kami ay maligtas. Salamat po, iniligtas mo po kami. At salamat, Panginoon, sa maraming pagpapagaling. Nakatayo kami sa iyong biyaya. Hindi isang beses kami nagkasakit, hindi dadalawang beses. Maraming beses kami nagkasakit, pero ngayon nakatayo kami dahil kami nakaranas ng maraming pagpapagaling. Hallelujah! Hallelujah! Nangailangan kayo po ang tumugon. Nalagay sa bingit ng panganib, kami ay iniligtas. Salamat po. Kung sasaysayin, iisa-isahin ang marami at dakilang bagay na ginawa mo sa amin, kulang ang maghapong ito. Maraming salamat. Tunay na masasabi namin, ikaw ay Diyos na mabuti at Diyos na tapat. Salamat po. Lagi po kayong tapat. Hindi po kami laging tapat, pero kayo ay laging tapat. Pumapalya din po kami. Nagkakamali po kami. Pero salamat. Kami ay lumalapit sa inyo. Hindi mo kami tinataboy. Pinapatawad mo kami. At gumagawa ka ng bagong simula sa aming mga buhay. Na kami magpatuloy na maglingkod sa Diyos na mabuti at tapat. Salamat po sa nag-uumapaw na iyong biyaya, ng iyong pagpapala, ng iyong pagsama. Tulungan mo po kami na huwag po naming malimutan ang iyong dakilang ginawa sa aming mga buhay. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Especially, O Diyos, ang iyong mga salita. Lagi namin itong itago sa aming puso at isipan. Ang iyong mga salita ay lagi naming alalahanin. Ang iyong mga pangako ay lagi naming alalahanin. Upang, Panginoon, ang aming buhay ay makalakad ng ayon sa iyong banal na kalooban. Salamat po. Marami ka pang dakilang bagay na gagawin sa iyong mga lingkod upang marami pa kaming alalahanin. Marami pa kami na balik-tanawin sa iyong mga dakilang gawa. Nagse-celebrate kami sa araw na ito sa inyong katapatan. Hindi mababayaran at hindi matutumbasan ang anumang pwede naming gawin ang inyong dakilang gawa. Ang nais lang namin, ibalik sa iyo ang papuri, ang pasasalamat, at ang pagdakila. Sa inyo ang karangalan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng pinalakas ng Panginoon ay nagsabi ng masayang Amen. Amen at Amen. Kayo may makakabunan.
Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ganun din po sa ating mga kapatid na nakatutok online. Magandang umaga po, Pastor Danny. Salamat po sa inyong magandang mensahe. Ako po ay napalakas din po sa inyong mensahe. At nawa nga po ay lagi naming malakaran ang inyong mensahe. Tayo po ay dadako sa panalangin ng ating paghahandog sa Panginoon. Dakilang Diyos, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa kalakasan ng katawan na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Panginoon, lagi mo pong ipabatid sa amin, lagi mo pong ipaalaala sa amin na ang lahat ng bagay na meron kami, pisikal, material, ito ay nagmula sa iyo, Panginoon. Walang dahilan, walang hadlang para hindi kami magbalik ng papuri sa iyo, Panginoon. Ang lahat po ng ito, Panginoon, ay nagmula sa iyo. Ikaw, Panginoon, ang nagbigay sa amin. Kaya kami ay magbabalik ng buo. Hindi labag sa aming mga kalooban ang pagbabalik ng papuri sa iyo. At nawa, Panginoon, ang aming mga kapatiran na sa ngayon po ay wala pang maayos na trabaho. Ikaw po, Panginoon, ang magkaloob sa kanila. Ang aming mga kapatid na nasa ibang bansa na sila'y naghahanap buhay, patuloy mo po sila, Panginoong, ingatan. At ang amin po mga kapatid na magkakaloob ngayon, naway ikaw po ang magbigay sa kanila ng pagpapala at ang mga handog po nila na ipagkakaloob sa iyo, Panginoon, nawa po ay magamit sa pagpapalago ng iyong bahay-sambahan. At naway po'y marami pa ang marating na mga kapatiran. Ang lahat, Lord, ng aming mga panalangin, ikaw po ang mapapurihan at sa iyo po kami nagtitiwala sa lahat ng aming gagawin, Lord. In Jesus' name we pray, Amen.
Praise God. Salamat, Sir Gemma. Napakaganda ng awit, ng mensahe. Tunay na walang